Kamusta mga tol? Isnab ang mga to, no? Ang ganda na nilalaro ng mga to. Pero hindi nakasali sa All-Star Game Reserve sa West. Abay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tiyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game. Eto, unang-una nang nilabas dati yung mga starters sa All-Star Game, ha? Eto, sa West muna tayo, ha? Si Best Shooter sometimes na shooter. Si Makahiya na anak ng referee. Si Papaluka na pinaka-pogi sa lahat. Si Victor Juan mayayaman. Hindi ko alam kung kailan mayayaman to, eh. At si Joker na mahilig sa video karera. At tapos, ito naman yung mga naging pamalit ngayon sa West, ha? Si Langgam na maraming panganay. Si Mahal Muray, aba, bago to, nice, ha? Si Palitong Chet na isang bulati na lang, hindi pa bumibirma. Si Tuklaw na no girlfriend, si Sbert. Si Booker T na magaling din sa wrestling. Si Denny Alpia na deserving talaga maging all-star. At si Lolo Brown na pinasok lang kasi naawa sa kanya, sinali pa rin. So ayan mga tol, ha, ang dami naman talaga deserving dyan. Unang-una, si Mahal Muray tsaka si Denny Alpia, diba? Talagang maganda yung nilalaro niyan this season, eh. Si Mahal Muray, 25.8 points, 4.3 rebounds at 7.4 assists per game. Si Denny Alpia naman, 25.5 points, 7.2 rebounds at 6.7 assists per game. Pero eto, duda ako sa mga to, eh. Si Palitong Chet, 17.8 points at 8.6 rebounds per game lang yan this season, ha. At eto, masaktan man kayo, wala akong pakialam. Si Lolo Brown, 21.9 points, 5.8 rebounds at 6.6 assists per game this season. Samantalang eto, mga tol, hindi napasali, eh. Si Android number 2, 27.7 points per game. Career high pa niya yan, ha. 6.1 rebounds, 3.5 assists, 49.6% sa field goals, 39.5% sa 3 points at 93.6% sa free throw. Ay, ang galing, eh, no? Tapos hindi kasali sa All-Star Game yan, ha. Mas marami pa actually nilaro si Android number 2 na 34 games na nilaro this season. Samantalang si Lolo Brown, 30 games pa lang ang nilalaro this season. Teka lang, dito muna tayo, ha. Kasi baka hindi nyo pa alam kung paano nakukuha sa All-Star Game ang mga players. Ganito yan, mga tol, no? Yung 5 starter dyan, syempre, voted by the fans, 50% ang kukuhanin doon. Tapos, binoboto rin sila ng mga NBA players, 25% naman ang kukuhanin doon. At yung mga media panels naman, yung natitirang 25%. Dati, hindi ganyan yan, mga tol, di ba? Dati kasi, 100% ng mga boto galing sa mga fans. Iboboto ng mga fans kung sino yung mag-i-start sa All-Star Game. Pero meron kasi nangyaring kakaiba, mga tol, eh. Kung di nyo naalala, si Zaza Padilla, di ba? Ang dami niya nakuha fan votes dati noong 2017. Kaya ang ginawa ng NBA, binago nila yung rules sa voting ng All-Star. Sinamahan pa nila ng NBA player votes tsaka media votes. Tapos medyo iba naman sa mga reserves, mga tol. Ang mga reserves naman, binoboto naman yan ng mga NBA head coaches. So ewan ko ba rito sa mga NBA coaches na to, hindi ata alam na maganda yung nilalaro ni Android number 2, eh, no? Lagot kayong lahat kay Gerardo. Kahit ano pa sabihin nyo, Clippers talaga mag-champion this season. Finals MVP King Kawhi Leonard, mark my words. Ay, like mong hayop ka, ha? Nakasama na nga si Lolo Bro sa All-Star Game. Di ka pa rin mag-like ka na. Ito mga tol, si Android number 2 Kawhi Leonard this season, ha, sa 34 na games, 3 beses lang naging under 20 points yung ginawa niya. 18 times naman na 20 hanggang 30 points yung ginagawa niya, ha. At 9 times na nangyari na 30 hanggang 40 points yung ginawa niya this season. Tapos meron pa siyang ginawa mas malaki, 45 points laban sa Utah Jazz, tapos 55 points laban sa Detroit Pistons, ha, at 41 points naman laban sa Rockets. So talagang consistent ngayon si Android number 2, mga tol, ha. Pinakambaba niya yung unang-unang laro niya this season, 10 points lang yung ginawa niya ron. Tapos itong si Lolo Brown naman this season, sa 30 games this season, ha, 11 times na under 20 points yung ginawa niya. Tapos 14 times naman na 20 hanggang 30 points yung ginawa niya. At 4 na beses lang na more than 30 points yung ginawa niya this season. Yung mga best games niya this season, ha, 36 points laban sa Clippers, 31 points laban sa Grizzlies, 30 points naman laban sa Pelicans, at 31 points naman laban sa Atlanta Hawks. Yung pinakapangit naman yung nilaro this season, 8 points lang, 4 out of 17 sa field goals laban sa Raptors. Tapos 10 points, 3 out of 10 sa field goals laban sa Phoenix Suns, at 11 points, 3 out of 10 sa field goals laban sa Cavaliers. Yan mga tol, dyan pa lang, eh, no? Kung titignan talaga natin yung mga laro nila, talaga mas maganda yung nilalaro ni Android number 2 kasi kay Lolo Brown. Mga pastang ni Lolo Brown magsasabi, ay, mas maganda nilalaro ni Lolo Brown kaysa kay Android number 2 this season. Hater ka lang, eh. Tapos ito pa yung isa, mga tol, si Palitong Chet, ha, this season 17.8 points at 8.6 rebounds at 1.6 per game lang yung ginagawa niya this season. 0.6 steals din, pero yung mga blocks niya okay, ha, 2 blocks per game yung ginagawa niya. Samantalang eto, mga tol, sila Sengun, 21 points, 9.2 rebounds, 6.4 assists per game, ha. Mas mataas pa yung steals niya, 1.4 steals yung ginagawa niya per game, pero isang putata lang yung ginagawa niya kada laro. So kung stats lang yung pag-uusapan, mga tol, halata talaga, eh, no? Mas mataas sa puto sila Sengun, 21 points yung ginagawa niya, 17.8 points lang si Palitong Chet. Mas mataas din sa rebounds, 9.2 rebounds sila Sengun, tapos 8.6 rebounds si Palitong Chet. Mas mataas din sa assists, 6.4 assists sila Sengun, at 1.6 assists per game lang si Palitong Chet. Tapos dinoble pa sa steals, 1.4
steals sila Sengun. Pero 6.6 steals lang si Palitong Chet. At sa butata lang talaga lumamang si Palitong Chet no? Kasi isang butata lang sila Sengun, pero dalawang butata naman si Palitong Chet. Sa apat na pong laro this season mga tol, nakagawa na rin sila Sengun ng 22 na double-doubles at isang triple-double, tapos plus 4.3 naman siya sa plus-minus. Si Palitong Chet naman sa 43 na laro this season, nakagawa siya ng 30 na double-double at walang triple-double kahit isa ha, pero plus 8.6 yung plus-minus niya. Yan no, kahit dyan pa lang mga tol sa mga double-double tsaka triple-double, lamang talaga sila Sengun kay Palitong Chet Sila Sengun sa apat na pong laro this season na dalawang beses lang nangyari na 10 points pababa yung ginawa niya. 15 times naman nangyari na 10 points hanggang 20 points yung ginawa niya. Tapos 17 times naman nangyari na 20 points hanggang 30 points yung ginawa niya sa laro. At 5 times na nangyari na more than 30 points yung ginawa niya. Pero consistent talaga mga tol ha, na palagi mataas yung mga rebounds niya at yung assist niya kadalasan more than 5 assists per game ginagawa niya. Samantalang si Palitong Chet naman sa 43 na laro this season, tatlong beses siya less than 10 points yung ginawa niya, tapos 22 times sa 10 points hanggang 20 points yung ginawa niya, tapos 17 times naman 20 hanggang 30 points yung ginawa niya. At isang beses lang more than 30 points yung ginawa niya si season na. Sa assist talaga walang aasahan kay Palitong Chet sa assist, mababa talaga no? Pero sa rebounds naman, okay naman talaga si Palitong Chet, kadalasan around 8 rebounds yung nakukuha niya kada laro. Bihira lang yung mababang rebounds. O yan, nakita nyo ba dyan mga tol? Ayan na naman no? Halata talaga, lamang talaga sila Sengun kay Palitong Chet, pero si Palitong Chet yung kinuha ng mga coaches sa reserves. Meron pang iba mga tol, eto si Lauri Markkanen ng Utah Jazz ha. Maganda rin nilalaro niya this season 27.4 points, 7 rebounds at 2.2 assists per game ha. Karera niya actually yan mga tol, yung 27.4 points per game na ginagawa niya ha. Pero kasi pang 13 ngayon sa standing ng Utah Jazz, kaya meron sets naman talaga na hindi siya nakasama. Yung isa pang maganda nilalaro this season, yung kakampi niya sa Utah Jazz, si Keyonte George. 24.2 points, 4 na rebounds at 6.6 assists per game to. Nice ha. Pero again, Utah Jazz to mga tol mababa sila sa standing ngayon, kaya yung malamang yung dahilan kaya hindi sila nakasama sa All-Star Game. At yung isa pang maganda nilalaro mga tol, yung kakampi ni Android number 2, eto si Balbas James Harden. 25.4 points, 4.8 rebounds at 8.1 assists per game ha. Pero si Android number 2 nga hindi nakasama. Eto pa kaya si Balbas, di ba? At meron pang isa pa mga tol, eto kung di nyo nalalaman ha, si Julius Randle de Ocampo, maganda nilalaro niyan this season 50 games na siya naglalaro mga tol, walang absent to kahit isa ha. Samantalang si Lolo Bron, 18 games na umabsent this season. 22.3 points per game ang ginagawa ni Julius Randle de Ocampo, mas mataas pa kay Lolo Bron ha. 6.9 rebounds per game yung ginagawa niya, mas mataas din niya kay Lolo Bron. 5.4 assists per game yung ginagawa niya, mas mataas naman ng konti si Lolo Bron. 13 times na siya naka-double-double this season, samantalang 6 na double-double lang ang nagawa ni Lolo Bron. At meron pa siyang nagawa 2 triple-double mga tol ha, samantalang hindi pa naka-triple-double kahit isang beses man lang si Lolo Bron this season. At panghuli, ang pinakamalaking snub talaga sa All-Star Game this season mga tol, syempre si Bronny James, di ba? Kapag kasama yung tatay sa All-Star Game, dapat kasama rin yung anak, wag kayo unfair. Tingnan mo nga yan 6'2 lang yan, nagdadakdak ng ganyan. Yung ibang 6'2 nga dyan, madudulas pa Okay na pakimagas, manlagay, mahitar ni Lolo Bron.